Dominant Protector. Credit to the author. 4,971-80. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Kung noon pa man, wala sa mood si Davis na salubungin sila ng personal kahit na hindi siya nagagalit sa napakasamang resulta. Pero iba na sa pagkakataong ito. Ang mga resulta ng pagsusulit ay hindi perpekto, ngunit dahil kay Terrence, ang Morningstar Academy ay higit na nakinabang sa iba pang aspeto kaysa sa daan patungo sa Big Boss na pagsubok. Bukod sa lahat, nakagawa na ng malaking kontribusyon si Terrence sa pamamagitan ng pagpayag sa mga tao ng Morningstars Academy na maupo sa main table. Nangangahulugan ito na ang mga Morningstars Academy ay tatanggap ng buong suporta ni Yvonne mula ngayon, at ilang sandali na lamang bago ito maging isang Super Golden Class Academy. Ito ay isang bagay na hindi makamit ni Davis sa mga dekada. Higit pa rito, ipinadala rin ni Terrence si Yvonne upang pag-usapan ang tungkol sa dalawang paaralan. Kahit na mayroong lahat ng uri ng mga talakayan sa loob ng paaralan, ito ay isang mahusay na tagumpay. Maaaring makita ng sino mang may mahabang paningin na ito ay kapaki-pakinabang sa magkabilang panig. Ito ay isang bihirang kaganapan para sa parehong Morningstar at Morning Pride School. Master Linford, nagsumikap ka sa pagkakataong ito. Sa ngalan ng lahat, nagpapasalamat ako sa lahat ng ginawa mo para sa mga Morningstars Academy. Ikaw ang palaging magiging benefactor ng Morningstars Academy. Tuwang-tuwang sabi ni Davis. Dinling, pinapahiya mo talaga ako. Ang tagal ko nang iniistorbo ang Academy, kaya tama lang na may gawin ako para sa Academy. Mapagpakumbaba na sabi ni Terrence. Master Linford, mayroon akong isang mapangahas na kahilingan. Gusto kong maging honorary dean ka ng aming Morningstar Academy. Papayag ka ba? Biglang nagmungkahi si Davis. Well, nagkatinginan sina Terrence, Melissa, at Minerva. Napakaraming tao rito na kamag-anak niya, at hindi naman masamang makakuha ng titulong honorary dean. Tumango siya pagkatapos ng ilang pag-aalinlangan dahil napakabait ni Vice Principal Ling, kung gayon ay hindi magalang na tumanggi ako. Sige, sige. Nakakuha na ako ng maghahanda ng celebratory feast. Hindi lang para ipagdiwang ang tagumpay ni Master Linford, kundi para ipagdiwang din ang bagong honorary dean. Master Linford, please. Agad na sabi ni Davis. Pakiusap, Vice Principal Ling. Nakangiting tumango si Terrence. Napansin niya na ang ugali ni Davis sa kanya ay nagiging mas magalang. Pakiramdam ni Terrence ay walang magawa, ngunit alam niya na hindi ito maiiwasan. Pagkatapos ng lahat, kahit ang isang tulad ni Yvonne ay kailangang tretuhin siya bilang pantay, kaya paano patuloy na magiging mayabang si Davis? Kung hindi, kahit na wala siyang anumang pagtutol, malamang na hindi maganda ang ekspresyon ni Yvonne. Ang ikinatuwa ni Terrence, gayunpaman, ay hindi gaanong nagbago ang ugali ni Donghai sa kanya. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang mapayapang monghe, at siya rin ang amo ni Melissa at Minerva. Kung magbabago rin ang ugali ni Donghai, mahihirapan si Terrence. Maliban kay Melissa at Minerva, si Terrence ay nakaupo sa parehong mesa ng tatlong big shot at ni Darvan. Si Randy, na nangunguna sa grupo, ay nasa huling upuan din. Wala siyang mga kwalipikasyon, ngunit siya ay isang bayani sa pagkakataong ito, at ito ay isang gantimpala. Pagkatapos ng tatlong round, biglang tinanong ni Terrence si Darvan, na nakaupo sa kaliwa niya. Darvan, nalutas mo na ba ang problemang naranasan mo sa alchemy? Ito ay nalutas, ito ay ganap na nalutas. Ang nakaraang sitwasyon ay hindi lumitaw sa kamakailang alchemy. Guro, mayroon ka talagang kakaibang pangitain at ikaw ay tumama sa ulo. Ang alagad na ito ay nakinabang ng malaki. Tuwang-tuwang sabi ni Darvan. Hindi siya masisisi sa sobrang kasabikan, maliit lang na ugali na sinabihan siya ni Terrence na magbago, at ang rate ng kanyang tagumpay ay ilang beses na mas mataas kaysa dati. Ito ay maihahambing sa ilang dekada ng pagsusumikap. Iba talaga ang magkaroon ng isang taong may mahusay na patnubay. Siya na ang head refiner ng Academy, at ngayong nalutas na ang problema, maaari pa nga siyang ituring na isa sa mga pinakamahusay na refiner sa ika-7 ranggo. Ang kanyang susunod na hakbang ay ang maging isang mystic refiner.
Kahit na may malaking agwat sa pagitan ng isang Golden Class at isang Mystic Class kahit na naabot niya ang peak ng Golden Class Level 7, hindi ito nangangahulugan na mayroon siyang kumpiyansa na maging isang Mystic. Ngunit ito ang pinakamababang kinakailangan kung hindi man lang niya maabot ang tuktok ng Golden Class Level 7, kung gayon ay hindi niya kayang mangarap na maging isang Mystic. Ngunit ngayon, kahit papaano ay may karapatang magpantasya si Darvan na isang kasiya siyang pagpapabuti sa sarili nito. Mabuti iyan. Mula ngayon, dapat kang tumuon sa pagsasanay kung paano gayahin ang iba't ibang uri ng apoy. Ito ang pinakamahalagang pangunahing kasanayan para sa isang Mystic, huwag maging pabaya. Ito ang natutunan ni Terence mula sa kanyang sariling karanasan sa paggawa ng Earth Strength Enempil ilang araw na ang nakakaraan. Siya ang kanyang Panginoon, pagkatapos ng lahat, at kahit na hindi niya maibahagi ang kaldero ng gamot ni Shenlong sa kanya, kailangan pa rin niyang turuan siya kung ano ang kaya niya. Oo, salamat sa iyong mga turo, Master. Tatandaan ko ito sa aking puso. Tuwang-tuwa si Darwin. Matagal na siyang naniniwala na si Terence ay isang mastiko, ngunit hindi niya akalain na makukuha niya ang mga turo ni Terence ng ganoon kabilis. Nalutas ni Terence ang isang problema na gumugulo sa kanya sa loob ng maraming taon gamit ang isang pangungusap, at ngayon ang pangungusap na ito ay puno ng ginto. Kailangan niyang aminin na nang sumailalim siya sa pangangasiwa ni Terence sa panganib ng lahat, ito ay tila hindi kapani-pani walang mapusok sa iba, ngunit ngayon ito ay isang matalinong desisyon na may mahusay na pananaw. Nga pala, may isa pa bang alchemist na tinatawag na Dimitri sa paaralan? Tanong ni Terence. Dimitri. Tumigil si Darwin, nagulat na biglang magtanong si Terence tungkol sa taong ito, ngunit sumagot pa rin siya ng tapat, oo, mayroon talagang ganoong tao. Siya ang number 2 alchemist ng academy namin at isa ring alchemist sa ikapitong baitang. Gayunpaman, tila lumabas siya kamakailan upang bisitahin ang kanyang mga kamag-anak, kaya wala siya sa academy. Nakikita ko. Hindi nakapagtataka na hindi pa nakita ni Terence ang taong ito. Kung talagang nasa paaralan si Dimitri, binisita na niya ito. Kung tutusin, maging ang punong alchemist, si Darwin, ay naging disipulo niya, pabayaan siya, ang numerong 2 alchemist. Master, anong problema? Gusto mo tawagan ko ulit siya? Tanong ni Darwin. Siya ang punong alchemist, ang superior sa lahat ng mga alchemist sa Morning Stars Academy. Maging si Dimitri ay kailangang makinig sa kanyang mga utos. Kahit na pareho silang 7th Realm Alchemist, may malaking pagkakaiba sa kanilang mga kakayahan sa alchemy. Si Darwin ay hindi bababa sa katumbas ng 3 Dimitri, o hindi siya makakaupo ng matatag sa posisyon ng punong alchemist. Hindi na kailangan, nagtatanong lang ako. Walang awa na winigayway ni Terence ang kanyang kamay. Sa kanyang kasalukuyang posisyon, maaari niyang pahirapan si Dimitri sa isang salita, ngunit hindi ganoon kadominant si Terence. Una sa lahat, ang usapin ni Lilian ay may kaugnayan lamang kay Tadashi. Bilang ama ni Tadashi, si Dimitri ay hindi sapat na disiplina, at hindi ito isang malaking krimen. Sa kabilang banda, ayaw ni Terence na masyadong makisali sa mga gawain ni Lilian. Magkakilala lang sila, at kaunti lang ang maitutulong niya rito. Mas mabuting ipaubaya kay Lilian ang paghihiganti. 4,972. Oh! Napaisip si Darwin at hindi na nagtanong pa. Darwin, aalis na ako sa East Province, kaya may sasabihin ako sa iyo. Sabi ni Terence. Si Darwin ay hindi nagulat sa lahat sa kanyang mga mata, kahit na ang mga Mystic Division School ay walang lugar para sa isang Diyos tulad ni Terence, lalo pa ang isang Golden Division. Ang isang master na tulad ni Terence ay kailangang maging katulad ng Diyos ng alchemy, si Zhang Liju, misteryoso at mailap. Iyan ang estilo ng isang master. Master, Hong Chamber of Commerce ang sinasabi mo. Makikipagtulungan ako sa shopkeeper na si Chai. Hindi ako nangahas na magsabi ng iba, ngunit hindi bababa sa lugar ng mataas na uri ng panggamot na tableta, maaari kong garantiya na walang sinuman sa Morning Star City ang makakalaban sa kanya. Nangako si Darwin. May tiwala siyang gawin iyon. Siya na ang head refiner bago ang patnubay ni Terence, pabayaan na ngayon. Sige, guguluhin kita para dito. Ngumiti si Terence at nagpatuloy, ngunit hindi iyon ang kailangan kong sabihin sa iyo. May kailangan pa akong sabihin sa iyo. Mayroon akong kaibigan dito na tinatawag na Lilian.
Siya ay nabully sa nakaraan at walang malakas na background, kaya gusto kong alagaan mo siya. Ang alagad na ito ay susunod. Sumang-ayon si Darwin nang hindi nagdalawang isip, pagkatapos ay nag-isip siya sandali at sinabing, kung gayon, gusto mo bang balaan ko si Dimitri? Pareho silang matalinong tao, kung tutuusin. Hindi ito sinabi ni Terence ng malakas, ngunit maaari niyang hulaan na si Dimitri ay may kinalaman sa pambubuli ni Lillian. Kung hindi nagtanong si Terence. No need. You just need to look after her for a while, don't be distracted by these unnecessary things, just focus on breaking through to the mystic class. Kinawian ni Terence ang kanyang kamay at idinagdag, si Lillian ay nasa maagang yugto na ngayon ng Mystic Ascension Realm. Hindi siya magtatagal sa Morning Star Academy. Tutulungan siya ni Melissa at Minerva. Kailangan mo lang ipakalat ang balita. Hindi dapat magkaroon ng gulo. Oo, naiintindihan ko. Paulit-ulit na tumango si Darwin. Nang matapos si Darwin, nagpaalam si Terence sa 3 bituin sa umaga. Sinubukan ni Davis at ng iba pa ang kanilang makakaya na panatilihin siya, ngunit alam nila na si Terence ay binabantayan ng nagbabalik na din. Hindi ito ang magandang oras para manatili siya, kaya hindi siya pinilit na manatili. Hiniling lamang nila kay Terence na bisitahin ang Morning Star Academy ng mas madalas. Kung tutuusin, siya ang honorary dean. Maliban doon, binigyan din ni Davis si Terence ng espesyal na benepisyo, isang pwesto bilang disipulo ng Academy. Ayon sa kanya, si Terence, bilang isang honorary dean, ay maaaring direktang magrekomenda ng mga mag-aaral sa Morning Star Academy. Ito ay isang malaking kapangyarihan sa paaralan, at para sa isang lugar sa East Province Academy, gagawin ng mga tao ang lahat ng kanilang makakaya upang makuha ito. Nakita ni Terence ang mainit na eksena ng pagpili ng Morning Star Academy, at ang kapangyarihang ito ay nangangahulugan na madali niyang maipadala ang mga tao sa Umaga Star Academy sa hinaharap. Siyempre, ang kota na ibinigay kay Terence sa huli ay magiging napakalimitado, at kahit na ito ay irekomende ni Terence, kailangan nitong dumaan sa huling round ng mga pagsubok mula sa 3 umaga na Star Tycoon. Ang mga normal na pusa at aso ay malinaw na hindi makakapaghalo at mag-aaksaya ng mga mapagkukunan ng paglilinang. Ngunit sa relasyon ni Terence sa 3 Morning Star Magnates, hanggat hindi masyadong masama ang potensyal ng tao, hindi mahihirapan ang 3 para sa kanya. Ito ay karaniwang isang desisyon na ginawa niya. Hindi nagatubili si Terence na tanggapin ito, parang isang nakahandang daan ito para umunlad ang kanyang mga kampon. Kahit para lang pilitin ang kanyang mga nakatatanda na isipin ito sa hinaharap, wala siyang dahilan para tanggihan ito. Matapos magpaalam sa 3 Morning Star Magnate, sinamahan ni Melissa at Minerva si Terence sa Hong Chamber of Commerce. Bagamat walang espesyal na kailangang sabihin, kakampi pa rin nila ang Honest Chai, at natural na sa kanya ang magpaalam bago umalis. Ipinahayag muli ng Honest Chai ang kanyang katapatan ng walang pag-aalinlangan. Sa kamanghamanghang pagpapakita ni Terence sa Morning Star Auction at sa pakikipagtulungan kay Darwin, nagkaroon siya ng matatag na posisyon sa lungsod at naging duke sa Hong Chamber of Commerce. Ang kanyang kapangyarihan at katayuan ay hindi maaaring maliitin. Wala siyang gaanong masasabi noon, ngunit ngayon ay mayroon na siyang sapat na mga kwalifikasyon para pasayahin si Melvin. Kung magsasanay siya ng ilan pang mga subordinate na tulad niya sa hinaharap, ang araw kung kailan makapasok si Melvin, ang vice-presidente, sa punong tanggapan ng Nakajima ay hindi malayo. Matapos umalis sa Kamara ng Komersyo, sinundan ni Melissa at Minerva si Terence hanggang sa gate ng lungsod. Ilang beses silang hinikayat ni Terence bago tuluyang tumigil ang 2 babae. Aalis na ako. Ingatan ninyong 2 ang inyong mga sarili. Kung may pagkakataon, pumunta kayo sa ipinagmamalaki ng Dawn Academy para hanapin si Remeline. Sa hinaharap, kapag magkasama kayong 3 sa may serious classy area, dapat kayong suportahan ang isa't isa at sabay na umabant at umatras. Sabi ni Terence. Huwag kang mag-alala, alam namin iyon ang hindi mo sinasabi sa amin. Siya nga pala, isasama mo ba ang iyong West Island Princess, Nika? Sabi ni Melissa na may halong ngiti. Hinawakan ni Terence ang kanyang ilong ng hindi maganda. Pakiramdam niya ay malaki ang utang niya rito.
Kung tutusin, napakaraming babae ang sumunod sa kanya nang walang anumang reklamo o pagsisisi, ngunit hindi sila nagkaroon ng malinaw na katayuan. Ngayong una na silang engaged kay Nika, talagang hindi patas kay Melissa at sa mga babae. Gayunpaman, wala siyang ibang pagpipilian sa sitwasyong iyon. Makakagawa lang siya ng paraan para makabawi sa kanila sa hinaharap. Masyadong mababa ang lakas ni Nika. Sandali siyang hindi makakapunta sa Mystic Division C, pero mabuti para makilala mo muna ang isa't isa. Sabi ni Terence na namumula ang mukha. Alam namin, hindi mapigilan nina Melissa at Minerva na ngumiti sa isa't isa nang makita nila ang kanyang ekspresyon. Sige, pwede na kayong dalawa bumalik. Magkikita pa tayo in the future. Babalik ako. Nangako si Terence. Bagamat bahagi ng kanyang plano ang pag-alis sa East Continent sa pagkakataong ito, medyo minadali ito dahil kailangan niyang makauwi ng ligtas. Gayunpaman, nakikinita na tiyak na babalik siya sa kontinente ng silangan sa hinaharap. Pagkatapos ng lahat, ang average na lakas ng iba pang mga isla ng Sky Class ay mas mahina. Hindi naging madali para sa isang profound primary stage master na tulad niya na umunlad ng napakabilis. Tanging ang kontinente ng silangan, na puno ng mga masters, ang pinaka-perpektong lugar para sanayin. Oo, ikaw na mismo ang nagsabi. Hindi mo kami mapapahintay ng matagal. Parehong sumangot sina Melissa at Minerva, namumula ang mga mata. Ang paghihiwalay kay Terence ay palaging malungkot, at hindi nila alam kung kailan nila ito magagawang muli. Hindi kita hihintayin ng matagal, pangako. Tumango si Terence at binigyan ng magaan na yakap sina Melissa at Minerva bago umalis. Sa pagtingin sa maingay na mga tao sa labas ng gate ng lungsod, hindi maiwasan ni Terence na maramdaman na ito ay isang buhay na ang nakalipas. Siya ay hinabol hanggang dito ng makapangyarihang mga tao ng West Mountain, at ngayon siya ay isang master stage master ng Profound. Kahit si Elena, na nasa simulang yugto ng pagbubukas ng bundok, ay natalo niya. Kung muli niyang nakilala ang mga makapangyarihang tao ng West Mountain, malamang na mapilayan niya sila sa isang kamay. 4,973. Habang papaalis siya sa Morning Star City, nakita ni Terence ang dalawang pamilyar na figure sa pader ng lungsod. Ito ay sina Froilan at Kenshin. Sa mga oras na ito, palihim na nagtatago ang dalawa sa pader ng lungsod para sumilip. Mabuti pa si Kenshin, ngunit si Froilan ay natatakpan ng mga pinsala at mukhang napakalungkot. Napunta siya sa ganoong kahabag-habag na estado para lang magulat ng mensahe kay Mavis. Nakakalungkot isipin. Hindi madaling makakuha ng ganoong kalakas na practitioner na lumaban kay Terence, ngunit ligtas at maayos pa rin si Terence. Ang dalawa sa kanila ay napuno ng malas. Lahat ng mga pinsala ni Froilan ay nasayang. Ngunit si Terence ay lumaki na sa isang nakakatakot na antas, kaya ano ang magagawa nila kahit na ayaw nila? Makakahanap kaya sila ng mas malupit na haharap kay Terence? Mabuti na lang at sa wakas ay wala na si Terence. Ito lang ang magandang balita para sa dalawa. Kung hindi, kailangan nilang mabuhay sa takot sa umaga Star City sa natitirang bahagi ng kanilang buhay. Kung nalaman ni Terence na sila ang nasa likod nito, hindi maiisip ang mga kahihinatnan. Ang pag-aalala ng dalawa ay hindi walang dahilan. Sa katunayan, nahulaan na ni Terence na may ginagawa sila sa likod ng mga eksena. Pagkatapos ng lahat, pagkatapos ng misteryosong pagkawala ng dalawa sa Thunderclap Plain Island, dumating agad si Mavis upang patayin sila. Kahit na hindi niya ito napansin sa oras na iyon, malalaman niya ito sa ibang pagkakataon. Sinulyapan ni Terence ang dalawa na may kalahating ngiti sa kanyang mukha bago umalis ng lungsod. Mukhang wala siyang balak alagaan ang dalawa. Hindi naman sa hindi niya kaya, ngunit hindi na kailangan. Ang dalawang ito ay mga clown lamang sa kanyang mga mata. Wala silang banta kay Melissa at sa iba pa, hindi lamang sa kanyang sarili. Ang Morning Star Academy ay halos sariling puwersa ni Terence ngayon, at kahit ang kanyang ama ay walang magagawa, lalo pa si Froilan. Pagkalipas ng ilang araw, dumating si Terence sa teritoryo ng mataas na Cloud School. Naisip niya na magiging kawili-wili kung muli niyang makilala ang kanlurang bundok ng makapangyarihan. Hindi ito imposible. Ang mga masasamang magsasaka ay kadalasang napakahiganti.
Ang kanlurang Bondox Almighty ay hindi nang ahas na pumasok sa Morningstar City, kaya baka naghihintay siya sa labas. Ngunit tila labis na iniisip ni Terence ang mga bagay ilang buwan na ang nakalipas, at ang mga taga West Mountain ay hindi gaanong malayang gumawa ng kahit ano, walang paraan na maghihintay sila sa labas ng lungsod. Matapos makapasok sa napakataas na cloud school, mabilis na nakuha ni Terence ang atensyon ng mga nakapaligid na disipulo. Bagamat hindi siya disipulo ng tumataas na cloud school, naranasan niya ang kalahating buwang tag team battle kay Robert, at pagkatapos ng daan patungo sa pagiging big shot, ang kanyang reputasyon dito ay hindi bababa sa kay Robert. Hindi alam ni Terence kung ano ang sasabihin sa pag-uusapan na parang pande sa sikat ng araw. Gumamit siya ng butterfly steps para makatakas sa newbie compound, ngunit isang ice blade ang bumungad sa kanya bago pa siya makapagsalita. *6. Napatalon si Terence sa gulat. Itinaas niya ang kanyang kamay at ipinadala ang layunin ng pagpatay sa 5 elemento at 8 trigrams. Binalot ng dragon ang talim ng yelo at agad itong binasag, kahit na pinawalang bisa ang mabigat na talim na force. Robert, hindi mo ba ako nakikilala? Tumingin si Terence sa taong nasa bakuran na may kalahating ngiti. Ah, boss. Nagulat si Robert at namula nang makita ang mukha ni Terence. Ngayon lang niya napansin na may nagmamadaling pumasok sa bakuran ng newbie at naisip niya na may masamang intensyon iyon. Hindi niya akalain na si Terence iyon. Robert, medyo nag-improve na ang lakas mo. Napakabilis mo na kahit ako ay muntik ng mahulog. Buti na lang at mabilis ang reaksyon ko. Nakangiting sabi ni Terence. Boss, masyado kang mabait. Napakaliit lang talaga ng progress ko compared sa iyo. Ilang buwan na lang, pero lumaki ka na sa ganoong kalakas na level. Balita ko kaya mo pang talunin ang isang powerhouse sa umpisa pa lang. Himala talaga. Nagningning ang mga mata ni Robert habang bumaantong hininga. Noong si Terence ay nasa kontinente ng silangan, siya ay ganap na pinigilan niya. Kahit na pagkatapos ng kalahating buwan ng pakikipaglaban, hindi gaanong tumaas ang lakas ni Terence. Sa huli, kinailangan niyang lumaban sa isang labanan ng Atrision upang pilitin siyang aminin ang pagkatalo. Ngunit ngayon, napakadaling hinarang ni Terence ang kanyang pag-atake. Malinaw kung sino ang mas malakas. Oh, kahit alam mo ang tungkol dito. Napakurap si Terence. Iyan ay hindi kakaiba. Nagbalik na ang mga alagad na nagtungo sa daan patungo sa pagiging big shot. Boss, parang apoy na kumakalat ang balita tungkol sa iyo. Kahit hindi ako lumabas ay naririnig pa rin kita rito. Malinaw na sinabi ni Robert. May nag-uusap din tungkol dito sa newbie courtyard. Sino to? Tanong ni Terence, nagulat. Ako ito. Ang boses ni Remilyn ay biglang nagmula sa silid, at dalawang magandang figure ang lumipad na parang mga kalapati, diretso sa mga bisig ni Terence. Terence, sa wakas nakabalik ka na. Niyakap ni Nika si Terence at masayang sinabi. Oo, nakabalik na ako. Tinapik ni Terence ang kanyang ulo at bumaling kay Robert, hindi ako magtatagal dito. Pumunta at hanapin si Rowell para sa akin. May sasabihin ako sa kanya. Oo. Tumango si Robert at umalis. Young Hero Linford, handa na ang spiritual tea. Mangyaring pumasok at magpahinga. Sinalubong siya ni Jillian mula sa malayo. Sige, mahihirapan ako Miss Yang. Tumango si Terence at pumasok sa silid kasama sina Remilyn at Nika. Nagkukwentuhan silang tatlo habang umiinom ng tsaa. By the way, Remilyn, bakit ka nandito? Tanong ni Terence, nagulat. Nangako siyang pupunta sa akademya para hanapin si Remilyn, ngunit siya mismo ang dumating sa lugar ni Nika. Dahil alam kong tiyak na mauuna ka sa Cloudwing, kaya lumapit ako. Nagtaas ng kilay si Remilyn at ngumiti. Sister Wu, pumunta ka dito para lang makasama ka. Dapat na-touch ka diba? Humajejek si Nika habang nakayakap sa braso ni Terence. Nika, anong sinasabi mo? Namula ang magandang mukha ni Remilyn nang biglang nalantad ang kanyang maliit na iniisip. Nagsimulang magtawanan at maglaro ang dalawang babae.
Humalaklak si Terence habang nakikipaglaro sa mga babae saglit, naghihintay na maupo silang muli, humihingal bago nagtanong, siya nga pala, Remilyn, ano na ang progreso sa bagay na hiniling kong imbestigahan mo? Ibig mong sabihin ang babaeng iyon mula sa sekular na mundo. Ibinuka ni Remilyn ang kanyang mga kamay at walang magawang umiling, mayroon akong muling tinitingnan, ngunit wala pa ring balita. Para siyang nawala sa balat ng lupa pagkatapos ng biglaang pagkawala niya noong nakaraan. Wala kaming mahanap na anumang mga pahiwatig. Ganun ba? Tapos wala na tayong magagawa. Napabuntong hininga si Terence na may kaunting pagsisisi at pag-aalala. Mula noong araw na marinig niya ang tungkol sa hindi kilalang babaeng ito mula sa karaniwang mundo, iniisip niya ito. Nag-aalala siya na baka ito ay isang taong kilala niya, ngunit wala siyang mahanap na kahit isang palatandaan tungkol sa kanya ngayong nasa East Continent na siya. 4,974. Hindi mo kailangang mag-alala ng labis. Bagamat dumanas siya ng maraming pagpapahirap noon, hindi dapat magkaroon ng anumang natitirang epekto. Ang problema ngayon ay hindi natin siya mahahanap saglit. Sinabi ko na sa mga kinauukulang tauhan sa academy na ipaalam sa akin kaagad kapag nahanap na nila ang mga bakas niya. Naniniwala akong sandali lang. Naaaliw si Remilyn. Oo, iyon lang ang tanging paraan sa ngayon. Tumango si Terence. Tama, Terence, hanggang kailan mo balak manatili dito? Tanong ni Nika. Well, hindi makayanan ni Terence na tumingin sa dalawang babae. Dahil sa pagbabalik ng buhay, siya ay tumakbo sa pagkakataong ito. Logically speaking, hindi siya maaaring manatili ng matagal. Mas maaga siyang umalis, mas mabuti. Hindi lang siya malalagay sa panganib kung mananatili siya rito, ngunit maaari rin niyang kaladkarin si Nika at Remilyn pababa kasama niya. Pagsisisihan niya kung nangyari iyon. Gayunpaman, matagal nang inaasam ng dalawang babae na makilala siya, lalo na si Nika. Hindi tulad ni Remilyn, na kahit minsan ay nakilala sa daan patungo sa pagiging big shot, si Nika ay naghintay hanggang ngayon upang makilala siya. Medyo malupit ang paghihiwalay pagkatapos ng mabilisang pagkikita. Pwede ka bang umalis bukas ng umaga? Hinailan ni Nika ang braso ni Terence. Bukas ng umaga. Nagulat si Terence na isip niya na kailangan niyang gumugol ng hindi bababa sa 2 o 3 araw kasama si Nika, ngunit napakaunawa niya. Nakaramdam siya ng init sa loob, sige, aalis ako bukas ng umaga. Saan mo susunod na balak pumunta? Tanong ni Remilyn. Pupunta ako sa ipinagmamalaki ng Dawn Academy, pero dahil nandito ka, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Humingi ka ng tawad kay Tita Lane sa ngalan ko. Ngumiti ng paumanhin si Terence. Siya ay isang napakaunawang babae. Hindi siya pumapasok sa paaralan ng ilang araw tulad ng sinabi ni Nika. Gusto lang niyang makatipid ng oras para sa kanya. Alam iyon ni Terence. Well, babalik ka ba sa North Island sa susunod? Patuloy na tanong ni Remilyn. Bago bumalik sa hilagang bahagi ng isla, balak kong bisitahin ang Nakagama Island. Sabi ni Terence pagkatapos ng ilang pag-iisip. Matagal na niyang hindi nakikita sina Teresa at Milky. Sinabi niya na bibisitahin niya sila sa gitnang isla nang bumalik siya sa North Island, ngunit sa halip ay pumunta siya sa kanluran. Ito ay isang magandang panahon para makabawi. Nako, sayang at hindi komportable sa pagkakataong ito. Kung hindi, gusto ko talagang sumama sa iyo sa Nakajima at makita ang Chanji at Milky na palagi ninyong pinag-uusapan ni Jingjing. Medyo naaawa na sabi ni Remilyn. Matagumpay na nakarating siya sa profound stage, kaya kailangan niyang patatagin ang kanyang lakas ngayon. Hindi siya pinayagan ni Vanessa na lumabas at tumakbo. Oo, sa tingin ko rin. Sayang naman. Bumantong hininga din si Nika. Itinuring na half-graduate si Remilyn habang kakapasok lang niya sa paaralan. Imposibleng tumakbo siya sa paligid. Huwag kang mag-alala, magkakaroon ng pagkakataon sa hinaharap. Ngumiti si Terence habang inaalo ang dalawang babae. Oo nga pala, Remilyn, sinabi ko na kina Melissa at Minerva na sumama sa inyo sa Mystic Division. Kapag nagsimula na ang recruitment, ipaalam sa akin.
Wala akong pakialam kung makakarating ako sa oras, pero at least ipaalam mo sa akin ang iyong kinaroroonan. Okay, nakuha ko. Tumango si Remelin. Pupunta kayong lahat sa Mystic Division C area. Paano naman ako? Sabi ni Nika na may malungkot na mukha. Ikaw. Nagkatinginan sina Terence at Remelin at ngumiti, syempre mananatili ka rito at maglilinang. Kahit na ikaw ang prinsesa ng West Island, hindi ka makakapunta sa Mystic Division C area bago ka makarating sa Profound Stage, tama ba? This is so annoying. Kung alam ko lang, noon pa ako nagtanim ng maayos. Hindi sana ako naiwan ngayon. Malungkot na sabi ni Nika. Hindi ka magiging Nika kung nakatuon ka sa iyong cultivation, sabi ni Terence, natutuwang sabi. Sa lahat ng taong kilala niya, sina Nika at Natalie ay may pinakamagagandang background ng pamilya at may talento. Kung sila ay nakatuon sa paglilinang, maaari silang makamit ang isang bagay. Sa kasamaang palad, pinakaayaw nila ang nakakainip na bagay ng paglilinang. Kahit na ang kanilang lakas sa yugto ng pagtatatag ng pundasyon ay nakamit sa pamamagitan ng pag-inom ng droga, hindi pa banggitin ang iba pang mga bagay. Simula ngayon, nagpasya na akong pumasok sa closed-door cultivation. Napayuko si Nika sa galit. Tiningnan niya ang kalahating ngiti ni na Terence at Remelin at mabilis na binago ang kanyang mga salita, kalimutan mo na ito, magsisimula ako bukas. Pagkatapos mong umalis, magsisimula na akong magtrabaho ng husto. Siguradong sorpresahin kita sa hinaharap. Oh, talaga. Saka hindi ka na mag-aaral ng formations at autocasting. Nakangiting sabi ni Terence. Nabulunan si Nika. Ang ganitong uri ng bagay ay mas kawili-wili kaysa sa paglilinang sa kanya. Pagkatapos ay gugugol ko ang kalahati ng aking oras sa paglilinang. Dapat ay maayos iyon, tama ba? Oo naman, ikaw na mismo ang nagsabi. Kapag nalaman kong hindi ka pa nag-improve sa susunod na pagdating ko, sasampalin ko ang puwitan mo. Ngumiti si Terence. Tumingin si Nika sa palad ni Terence at namula, gusto mo bang tanggalin ang iyong damit at lumaban? Paf! Si Terence ay humigop lang ng tsaa, at iniluwan niya ito sa buong mukha niya. Maging si Remelin ay nabulunan. Ano kayang iniisip ng babaeng ito? Napapahid lang ni Nika ang tsaa sa kanyang mukha gamit ang mapait na mukha at walang magawang sinabi, nahugasan ko na ang mukha ko ngayon, salamat. Hindi alam ni Terence kung tatawa o iiyak. Sa wakas ay tumigil na siya sa panunokso sa dalaga at sasabihin na sana dito ang naiisip niya nang biglang sumigaw si Robert sa pintuan, Boss, Jiang-hee and Hai are here. Sige, papasukin mo siya. Tumango si Terence at lumingon kina Remelin at Nika, maglakad-lakad kayong dalawa sa bakuran. May sasabihin ako sa kanya. Pribadong bagay niya iyon. Sige, sabi niya. Masunaring tumugon sina Remelin at Nika. Pagkaalis ng dalawang babae, pumasok si Rowell, hindi nag-abala sa pagiging magalang habang kinuyam niya ang kanyang mga kamay kay Terence. Kumusta na si Lilian? Ang magandang balita ay napunta siya sa daan tungo sa pagiging big shot. Nasa maagang yugto na siya ngayon ng mahiwagang Ascension Realm. Mahinang sabi ni Terence. Talaga. Tuwang-tuwa si Rowell at hindi makapaniwalang bamulong paano mabilis na umunlad si Lilian. Mas mahina pa siya sa akin noon. Parang may nakilala siyang mahusay na guro sa umaga na Star Academy. Makakaasa ako kung ganoon. Ang galing, ang galing. Kahit na ang kanyang sariling lakas ay malayo kay Lilian, si Rowell ay hindi magagalit dahil sa kanyang maliit na pagpapahalaga sa sarili. Sa halip, taos puso siyang masaya para kay Lilian. Sa katunayan, hindi mahalaga sa kanya ang lakas, basta't maayos ang kalagayan ni Lilian, sapat na iyon. Hindi, wala siyang nakilalang magagaling na guro. Sa kabaligtaran, wala siyang background o bakang doon. Sa halip, binubuli siya ng iba. Sabi ni Terence, medyo malungkot. Ano? Kung gayon paano siya? Natigilan si Rowell. 4,975. Kaya may sasabihin ako sa'yo ng masamang balita. Sana matanggap mo. Bumantong hininga si Terence, at nagsalita lamang nang makitang handa na sina Rowell.
Si Lilian ay ginahasa ng pangalawang henerasyong magsasaka na nagngangalang Tadashi. Rape! Rape! Halos himatayan si Rowell sa mga salitang iyon. Tumango si Terence at ipinaliwanag ang lahat tungkol kay Lilian mula simula hanggang wakas. Hindi siya kumuha ng subjective na paninindigan at ipinaliwanag lamang ito bilang isang bystander. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang tagalabas at ayaw niyang maapektuhan ng kanyang sariling opinyon ang paghatol ni Rowell. Dahil doon, bumagsak ang silid sa isang patay na katahimikan habang pinagmamasdan ni Terence si Rowell, naghihintay kung ano ang kanyang magiging reaksyon. Pagkaraan ng mahabang panahon, biglang inangat ni Rowell ang kanyang ulo, ang kanyang mga mata ay duguan at ang kanyang buong pagkatao ay nasa isang hysterical na estado. Hingal na hingal siya, parang isang halimaw na gumapang palabas ng impyerno. Umiling si Terence sa sentimo, nababaliw na ang lalaki. Gayunpaman, hindi ito nakakagulat. Si Rowell ay labis na umiibig kay Lilian, at normal para sa sinuman na magkaroon ng mental breakdown matapos marinig ang tungkol sa trahedya na karanasan ng kanilang magkasintahan. Habang nag-aalinlangan si Terence kung dapat ba niya siyang patumbahin o hindi, nagsalita si Rowell, hindi na kasing linaw ng dati ang boses niya, medyo paos na ngayon. Salamat, Kuya Linford, sa lahat ng ginawa mo para kay Lilian. Hindi kita masusuklian sa buhay ko. Masyado kang seryoso. Tumingin si Terence sa kanya, nag-aalala. Mukha siyang kalmado, pero kung gaano siya kalmado, mas kakaiba ito. Mas mabuti kung ilabas niya ang lahat, ngunit sino ang nakakaalam kung anong uri ng mga nakakatakot na bagay ang namumuo sa likod ng abnormal na katahimikan na ito. Bang! 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 Si Rowell ay yumuko ng 3 beses kay Terence bago biglang tumayo at lumabas ng silid. Pinigilan siya ni Terence nang ma-realize niyang may mali. Anong gagawin mo? Ang ganitong uri ng kabaliwan na nakatago sa ilalim ng katahimikan, kay Terence, ay nagkaroon lamang ng isang resulta, at iyon ay pagpatay. Ngunit kung si Tadashi o si Lilian, hindi niya alam. Ang pagpatay kay Tadashi ay madaling maunawaan. Siya ang pangunahing salarin ng trahedya. Ang pagpatay kay Lilian ay hindi rin mahirap intindihin. Kung tutuusin, sumuko na siya sa sarili niya. Para sa karamihan ng mga lalaki, ito ay hindi mapapatawad. Puputulin ko ang mga taong nangbuli kay Lilian. Si Rowell ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin, ngunit hindi siya nawala sa kanyang isip. Nilinggan niya si Terence. Kuya Linford, huwag kang mag-alala sa akin. Hindi ako ganoon katanga para pumatay ng tao ngayon. Maghihintay man lang ako hanggang sa profound stage na ako. Kung hindi, hindi iyon paghihiganti. Magpapakamatay. Tiningnan siya ni Terence ng malalim. Ang taong ito ay walang espesyal sa simula, maging ito sa mga tuntunin ng lakas o talento, ngunit bigla niyang naramdaman na ang taong ito ay hindi ordinaryong tao. Maraming tao ang magkakaroon ng mental breakdown sa ilalim ng malaking pagkabigla, ngunit may ilang mga tao na muling isisilang at magiging mga kamangha-manghang tao. Si Rowell ay maaaring isa sa mga bihirang iilan na huli. Kung gayon, paano mo gagamutin si Lilian? Nagtataka na tanong ni Terence. Ayaw niyang makisali sa pribadong usapin ng 2 taong ito, ngunit mag-aalala siya kung magdulot ito ng trahedya. Sinulyapan ni Rowell si Terence bago tumalikod para umalis. Ano man ang nangyari sa kanya noon, hindi niya kasalanan iyon. Ito ay ang aking kawalan ng kakayahan. Hanggat hindi nagbabago ang puso niya, hinding-hindi ko siya pababayaan. Siya ay tunay na isang taong infatuated. Bulong ni Terence habang pinapanood ang lalaki na umalis. Marami siyang naisip na posibleng senaryo, at ang reaksyon ni Rowell ang siyang narate niya ng pinakamataas. Tila kailangan niyang sanayin ang taong ito kung magkakaroon siya ng pagkakataon. Ano bang meron kay Rowell? Ang ganda ng ugali niya dati, pero bakit napakamamamatay tao ngayon? Para siyang kakain ng tao. Tumakbo si Nikki kasama si Remelin. Oo, may nangyari ba kay Lilian? Natarante si Remelin. Hindi niya alam kung ano ang nangyari kay Lilian, ngunit nakita niyang tinawag siya ni Terence noong araw na iyon. Maaaring ang kanyang kasintahang babae, si Lilian, ang maaaring magpakilos kay Rowell sa ganitong paraan. Oo,
Ito ay talagang negosyo ni Lilian, ngunit ito ay isang pribadong bagay sa pagitan nila. Huwag tayong makialam sa kanilang negosyo. O tama, gagawa ako ng ilang elixir, kaya hindi ko kayo sasamahan, sabi ni Terence. Peel refining. Sabay na natulala ang dalawang babae. Ngumisi si Nika. Hindi mo ba kayang i-refine ang mga table tasks anumang oras? Kailangan mo na bang gawin ito ngayon? Aalis ka na sana bukas ng umaga. Sakto dahil aalis ako bukas ng umaga kaya kailangan kong pinuhin ang tableta ngayon, kung hindi ay huli na ang lahat. Tumawa si Terence, na parang may mas malalim na kahulugan nito. Anong huli na? Si Nika ay nalilito. Malalaman mo pagdating ng panahon. O tama, Nika, pumunta ka sa kwarto ko ngayong gabi. May gagawin ako. Utos ni Terence. Sa gabi. Gusto mo bang mag-isa akong pumunta sa kwarto mo? Biglang namula ang mukha ni Nika. Tumalikod siya at hinaila ang damit ni Remeline. Pagkatapos ay sumama si Ate Hollis. Mukhang may magandang naghihintay para sa iyo, Nika. Hindi ako makakasama sa iyo. Napakatagal ng paglalakbay na ito para maging isang malaking shot. Kailangan kong magkaroon ng mahimbing na tulog para gumaling. Ngumiti sa isa't isa sina Remeline at Terence. Alam na niya kung ano ang gagawin ni Terence. Nalilitong tumingin si Nika kay Terence, pagkatapos ay tumingin kay Remeline at ngumisi, anong ginagawa mo? Bakit napaka-misteryoso mo? Malalaman mo pagdating ng panahon. Sabi ni Remeline habang hinihila si Nika palabas ng silid, iniwan ang silid kay Terence. Ngumiti si Terence at inilabas ang Shenong medicine cauldron. Sa pagkakataong ito, hindi niya gustong gumawa ng Mystic First Level Pill tulad ng Earth Strengthening Pill, ngunit isang pill na pamilyar na sa kanya ang 7th Level Recover Pill. Nagdilim ang langit sa isang iglap. Upang hindi makagambala kay Terence, si Remeline at Nika ay nanatili sa labas sa bakuran sa maghapon. Kahit gabi, nagsisiksikan sila sa katabing kwarto. Matagal na nag-alinlangan si Nika bago tuluyang pumunta sa silid ni Terence pagkatapos ng patuloy na paghihimok ni Remeline. Ako. Nandito ako. Si Nika ay palihim na pumasok. Namumula ang kanyang mukha, na para bang nakonsensya siya. Paf! Natulala si Terence sa paraan ng pananamit niya, hindi niya alam kung ano ang iniisip ng dalaga, nakasuot lamang ng manipis na inner shirt, kalahating transparent at halos hindi nakikita siya ay isang mapang-akit na munting diwata. Bakit ganyan ang suot mo? Tiningnan siya ni Terence na may kakaibang ekspresyon. Hindi mo ba ako tinawagan ng gabing-gabi para dyan? Namula si Nika at mahinang sinabi. 4,976. Yung isa. Alin? Napakurap si Terence. Yung isa. We're fiancé and fiancé. Bagamat medyo hindi makatwiran na gawin ito, hindi natin alam kung kailan tayo muling magkikita, kaya tama lang na panatilihin natin ang ating anak. Unti-unting lumambot ang boses ni Nika hanggang sa halos hindi na marinig. Buhi. Buti na lang at hindi nainom ni Terence ang tsaa sa pagkakataong ito, o iwiwisek niya itong muli sa buong mukha niya. Masyadong baliw ang pag-iisip ng babaeng ito. Hiniling lang niya sa kanya na pumunta ngayong gabi, paano niya naisip ang ganito? Hindi ba? Nagulat si Nika. Nika, mali ang pagkakaintindi mo. Hindi kita pinatawag dito para dyan. Hindi naman tayo maghihiwalay, panandalian lang. Bakit mo iiwan ang anak mo nang walang dahilan? Hindi alam ni Terence kung matatawa o maiiyak. Lalong namula ang dati ng pulang mukha ni Nika. Mabilis niyang tinakpan ang kanyang dibdib gamit ang kanyang mga kamay at sinabing, magpapalit ako ng damit pagkatapos. Tumalikod na si Nika para umalis, pero pinigilan siya ni Terence. Bumalik ka na. Dahil nandito ka na, bakit ka pa rin nagbabago? Habarin mo pa rin. Tanggalin mo. Hindi maiwasan ni Nika na magulat habang nakatingin kay Terence, hindi ba sinabi mo na huwag mong itago ang binhi? Hindi ko naman sinabi na itatago mo ang mga bola mo, pero ang susunod na kailangan mong habarin ang damit mo. Bilisan mo, wala na tayong masyadong oras. Itinaas ni Terence ang kanyang kamay. Nalito si Nika, ngunit ginawa niya ang sinabi sa kanya.
Mahiyain siya, ngunit hindi ito ang unang pagkakataon na kumilos siya ng ganito sa harap ni Terence. Naalala niya ang unang pagkakataon na nagkita sila sa Hilagang Isla. Tatanggalin mo rin ba? Tumulong lang ako sa iyo na madagdagan ang lakas mo, hindi ako. Bakit kailangan kong maghubad ng damit? Sabi ni Terence, natuwa. Lakasan mo ang lakas ko. Kaya pala pinatawag mo ako dito. Sa wakas ay nag-react si Nika. Daan-daang beses na niyang narinig ang tungkol dito mula sa Natalie, at naiinggit siya sa mabilis niyang pag-level up ng walang pagsasanay. Ilang beses na rin niyang nakausap si Terence tungkol dito, ngunit naramdaman ni Terence na ito ay masyadong nagmamadali, at hindi ito magandang bagay sa katagalan, kaya hindi siya kailanman pumayag. Hindi niya akalain na sasabihin niya ito ngayon. Tama. Alam ko na sa iyong pagkatao, imposibleng mag-concentrate ka sa paglilinang ng mag-isa, kaya't maaari lamang nating piliin ang masamang planong ito. Walang magawang sabi ni Terence. Kung gusto ni Nika na mag-improve kahit kaunti, hinding-hindi niya ito tutulungang pataasin ang kanyang lakas. Pagkatapos ng lahat, ang lakas na nakuha sa pamamagitan ng pagsusumikap ay ang pinaka-maaasahan. Sa kasamaang palad, si Nika ay kapareho ng Natalie. Maaaring tinapik niya ang kanyang dibdib at nangako, ngunit sigurado si Terence na hindi niya ito magagawa. Ito ay panay ang kanyang kalikasan. Maliban na lang kung sapilitin silang dalawa sa isang sulok, hinding-hindi sila magkakaroon ng ganitong uri ng realisasyon. Ngayong sina Melissa, Minerva, at Remeline ay nasa unang bahagi ng Mystic Ascension, tiyak na magkakasama silang pupunta sa Mystic Division C sa hinaharap. Kung hindi mabilis bumuti ang lakas ni Nika, maiiwan siyang mag-isa. Bagamat mayroon siyang Robert at Jillian upang bantayan ang lugar na ito, at walang dapat ipag-alala si Terence, hindi niya maaaring hayaan silang magbantay dito magpakailanman, hindi ba? Ang mga mapagkukunan sa Golden Class na paaralan ay hindi sapat para sa Profound Masters upang sanayin, at sino ang nakakaalam kung kailan mismo aabot si Nika sa Profound Stage. Kung hahayaan niya sina Robert at Nika na magsayang ng maraming taon para sa kanya, kahit na ang pinakatalentadong tao ay masasayang. Hindi maganda ang pakiramdam ni Terence tungkol dito. Bukod pa rito, sa tamad na personalidad ni Nika, gaano man siya kay talento, hindi pa rin alam kung maaabot niya ang yugto ng Profound kung patuloy niyang gagawin ito. Kaya pagkatapos mag-isip tungkol dito, nagpa siya si Terence na itaas muna ang kanyang lakas. Pagkatapos, maaari niyang hayaan siya, si Robert, at Jillian na pumunta sa Mystic Division C kasama si Remeline at ang iba pa. Hindi na kailangang mag-alala pa ni Terence tungkol doon. Kung tungkol sa problema ng kanyang lakas, maaari niyang gawin ito sa hinaharap. Sa mga pamamaraan ni Terence, lagi siyang makakahanap ng paraan. Ang galing! Nagsaya si Nika, ganap na nakakalimutan ang kanyang kasalukuyang sitwasyon. Namula ang mukha ni Terence, ngunit hindi niya ito napansin. Tuwang-tuwang sabi niya, kung gayon sa anong antas mo maitataas ang lakas ko. Maaari mo ba akong direktang itaas sa entablado ng Profound? Hehe, hindi ka ba nangakong magsisipag sa pagsasanay mo sa maghapon? Bakit ang bilis mong itinapon sa isip mo? Hindi ka ba natatakot na masampal kita? Nakangiting sabi ni Terence. Kung gusto mong paluan ang puwitan ko, sampelan mo. Hanggat hindi mo ako pinapataniman, ayos lang. Marami akong magagawa sa sobrang tipid na oras. Sabi ni Nika sa cute na boses. Hindi alam ni Terence kung ano ang sasabihin, hindi niya mapipigil ang sarili sa ganitong sitwasyon kung hindi dahil sa wala siyang masyadong oras. Imposible para sa iyo na direktang maabot ang mahiwagang yugto ng Ascension, ngunit maaari ko munang itaas ka sa mahusay na bilog ng orihinal na antas, at pagkatapos ay tulungan kang lumikha ng isang artificial na Thunder Tribulation upang matulungan kang maisama ang iyong espiritong ugat at makapasok sa mahiwagang yugto ng Ascension. Kunin mo ito ang 27 baitang mahusay na mga pildores para sa pagpapagaling na kakapino ko pa lang. Mayroon ka pa bang huling pil ng Thunder? Ininom ni Nika ang 2 pildores na tulala. Pareho silang bihirang supreme grade na table task. Tinanong niya, oo, nandito ako. Hindi pa ba sapat ang Thunder Profound Pill para makapasok sa Profound Stage?
Bakit kailangan mo ng 7th grade Great Recovery Pill? Magagamit lang ang Thunder Profound Pill para buffer sa Thunder Tribulation. Para kay Remily na mamatay at sa iba pang normal na naglilinang, sapat na ang isang Thunder Profound Pill. Kahit na hindi sila makalusot, matitiyak ang buhay nila. Pero iba ka. Ang lakas mo ay pinalaki ng external forces. Kung hindi sapat ang iyong foundation, natatakot ako na may mangyari. This 2-pill Supreme Grade Good Recovery. Paliwanag ni Terence. Sa katunayan, kung ito ay isang mahusay na tableta sa pagbawi sa ikapitong baitang, hindi niya kailangang gawin ito sa huling minuto, ngunit natatakot siya sa mga aksidente. Tanging kapag siya ay personal na gumawa ng pinakamataas na kalidad na tableta ay siya ay magiging komportable. Kung tutuusin, ito ay hindi maliit na bagay, at kailangan niyang tiyakin na walang nangyaring mali. Kung hindi dahil sa nakatalagang kamag-anak, nakatulong sana si Terence kay Nika na maabot ang peak na nascent soul realm at hayaan siyang pagsamahin ang kanyang lakas sa loob ng ilang buwan bago subukan ang profound. Sa kasamaang palad, ang sitwasyon ay espesyal na ngayon, at kailangan niyang makipagsapalaran. Siyempre, dahil din ito sa talento ni Nika. Kung ang kanyang talento ay higit sa karaniwan, hindi ito gagawin ni Terence. Pagkatapos ng lahat, napakahirap na makapasok kaagad sa profound pagkatapos maabot ang nascent soul peak. Ang mga tunay na henyo lamang ang maaaring magtagumpay. Naniniwala si Terence na si Nika ay isang henyo tulad niyan, ngunit siya ay tamad at hindi mahilig mag-cultivate. Magsimula tayo ngayon. Hindi na nag-aksaya pa ng oras si Terence at sinimulang tulungan si Nika na palakasin ang kanyang lakas. Ang buong proseso ay madali at maayos, maliban sa katotohanan na ang eksena ay medyo kaakit-akit. 4,977. Ang tunay na hamon ay darating na susunod. Binigyan lang ni Terence si Nika ng 2 oras para maging pamilyar sa peak na nascent soul realm, at hindi na ito hihigit pa. Dahil hindi niya ito magawa ng hakbang-hakbang, kinailangan niyang kunin ang pagkakataon at subukang makapasok sa profound. Kung maghintay siya ng napakatagal, ang ritmo ng mabilis na pag-upgrade ay lalamag, na magpapataas ng kahirapan para kay Nika, kaya 2 oras ang limitasyon. Pagkalipas ng 2 oras, biglang iminulat ni Nika ang kanyang mga mata. Ang kanyang mga mata ay napuno ng isang hindi pa nagagawang liwanag, na nagpaningning sa mga mata ni Terence. Ang talento ng babaeng ito ay talagang makalangit, na pamilyar sa bagong peak na nascent soul realm sa loob lamang ng 2 oras. Hindi man ito tuluyang napatetag, isa na itong makalangit na hakbang sa mata ng mga ordinaryong tao. Let's go! Humanap tayo ng tahimik na lugar para maningil sa profound stage. Huminahon si Terence. Ang kasalukuyang estado ni Nika ay nagbigay sa kanya ng higit na kumpiyansa. Bukod pa rito, mayroon siyang Thunder Elixir at ang Supreme Quality Level 7 Recover Pill. Kahit na mabaigo si Nika sa pagkakataong ito, hindi siya malalagay sa panganib. Hindi niya kailangang mag-alala masyado. Dumating silang 2 sa labas, at nang sumenya si Nika na handa na sila, ginamit ni Terence ang pagsabog ng kidlat ng walang pag-aalinlangan. Ito ay medyo mas malakas kaysa sa normal na kapigatian ng kidlat, at sapat na para kay Nika na sumanib sa kanyang espiritual na ugat. Siyempre, hindi mahalaga kahit na ito ay hindi sapat, narito si Terence, at maaari siyang magdagdag ng isa pang hampas ng kidlat anumang oras. Tungkol naman sa mas malakas na Thunder Burial, kahit isang maagang yugto ng pagbubukas ng bundok na master tulad ni Elena ay hindi ito nakayanan. Sa lakas ni Nika, wala itong silbi kahit na uminom siya ng Thunder Mystical Pill. Siya ay magiging abo sa pamamagitan ng kidlat, at ayaw ni Terence na makipagsapalaran. Sa pagtingin kay Nika, na nakalubog pa rin sa madilim na asul na haligi ng kidlat, si Terence ay lubos na napanatag. Ang babaeng ito ay maaaring tuso at pabago-bago at tumangging magsanay, ngunit mayroon pa rin siyang hangin ng isang mahusay na master kahit sa oras na ito. Gaya ng inaasahan sa anak na babae ng Lord of the West Island, si Cassandra. Ang kanyang talento at tindig ay malalim na nakaugat sa kanyang mga buto. Walang mas nakakakilala sa isang anak na babae kaysa sa kanyang ina. Kung hindi dahil dito, bakit pipilitin ni Cassandra na siya ang maging kahalili ng West Island?
Hindi magandang bagay para sa isang mahina ang umakyat sa ganoong kataas na posisyon. Si Cassandra ay hindi ang uri ng tao na gagamitin ang kanyang anak na babae para tumaya sa kapalaran ng West Island. Dahil iginiit niya ito, nangangahulugan ito na si Nika ay may potensyal na maging Lord of the West Island. Para sa isang taong may potensyal na maging Lord of the West Island, isang piraso ng cake para sa kanya ang pag-advance sa Profound. Katulad ni Nika, siya ay kalmado at nakaka-relax. Masyadong nakakatakot ang talento ng babaeng ito, sayang. Umiling si Terence. Sa talento at background ni Nika, siya sana ay isang Profound Master kung handa siyang linangin. Wala na siyang gagawin. Kinabukasan, nang dumating si Terence sa patio ng newbie na may bagong Nika, naghihintay na sa pasukan sina Remilyn, Robert, at Jillian. Naroon din ang amo ni Nika, si Moira. Paano? Paano ito posible? Hindi man lang nagulat si Remilyn sa makapangyarihang aura ni Nika. Halos lumuwa ang mga mata ni Robert at Jillian sa kanilang mga socket. Nasa Golden Core stage pa siya kahapon. Paano siya naging maagang yugto ng mahiwagang Ascension Realm sa magdamag? Baliw na ba ang mundong ito? Maging si Moira, na noon pa man ay banayad at maunawain, ay hindi maiwasang takpan ang kanyang bibig at tulalang tumingin kay Nika, hindi alam kung ano ang sasabihin. Ito ay isang maliit na panlilinlang lamang. Sana ay matulungan ako ng lahat na ilihim ito. Tinakpin ni Terence ang kanyang mga kamay sa lahat. Ito ay isang maliit na trick. Halos maputol ang dila ni Robert. He said with a strange expression, "Boss, kahit nagpapakumbaba ka, may hangganan." Kung ito ay isang maliit na pandaraya, ano pa ang silbi ng ating paglinang? Baka bumalik na tayo sa ating bayan at sakahan. Nakilala niya si Terence sa pamamagitan ng pakikipaglaban, at habang iniisip niya na malakas si Terence, hindi niya akalain na mas mahina siya sa kanya. Ngunit ang paglipat na ito mula kay Terence ay ganap na nagbago ng kanyang pananaw sa mundo at buhay. Gusto niyang maghukay ng isang butas at magtago dito kapag naisip niya ang lahat ng mga hanggal na kaisipang iyon. Isa lang ang nasa isip niya ngayon. Isa talagang Diyos ang amo niyang ito. Tama. Talagang hindi ka panipaniwala ang mga pamamaraan mo. Masasabing makalangit ang mga ito. Napabuntong hininga din si Moira. Tumingin siya kay Nika at ngumiti ng mapait. Mukhang wala na akong maituturo sa iyo sa hinaharap. Paano iyon? Marami pang dapat matutunan si Nika kay Master, lalo na sa mga porma sayon. Master, hindi mo ito kayang itago sa sarili mo. Magiliw na niyakap ni Nika si Moira. Noong nakaraan, kailangan niyang gumugol ng higit sa kalahati ng kanyang oras sa paglilinang, ngunit ngayon, bago pumunta sa Mystic Division C area, kailangan lang niyang tumuon sa pag-aaral ng mga arrays mula kay Moira, na kung ano mismo ang gusto niya. Mabuti iyan. Maraming gamit ang mga porma sayon. Hindi masamang malaman mo ang higit pa tungkol sa mga ito, Nika. Magagamit ka sa hinaharap. Tumanggo si Moira. Kahit na hindi siya isang formation master, mayroon siyang karanasan sa larangang ito. Hindi bababasa, hindi magiging problema para sa kanya na gabayan si Nika. Kung gusto ni Nika na pumunta pa sa hinaharap, makakahanap siya ng mas mahusay na formation master na magtuturo sa kanya bilang prinsesa ng West Island. Siya ang maglalagay ng pundasyon para kay Nika. Sige, na-explain ko na lahat ng dapat ipaliwanag dito. Let's part ways here. We'll meet again. Sabi ni Terence. Kung gayon, kailangan mong alagaan ang iyong sarili kapag nagsimulang mag-recruit ang Mystic Division, kailangan mong sumama. Nagkatinginan sina Nika at Remilyn at sinabing, I'll try my best. Don't worry, talagang hahanapin kita. Tumanggo si Terence at binigyan ng magaang yakap sina Remilyn at Nika. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang mga kamay sa lahat at umalis. Habang naglalakad siya palabas ng gate, hindi nakakagulat na napalibutan na naman si Terence ng mga tao. Gayunpaman, hindi lamang siya ang paksa ng talakayan, ang mga tao sa paligid niya ay pinag-uusapan ang kakaibang panahon kagabi. Pagkatapos ng lahat, ang libong kulog ay isang malaking kaguluhan, at imposibleng walang makapansin nito. Bumilis ang tibok ng puso ni Terence, hindi ito magandang bagay.
Kung nasa malapit lang si Mavis, madali niyang matunten si Terence mas mainam na umalis sa lalong madaling panahon. Gamit ang butterfly steps para umalis sa tumataas na Cloud City, dumiretso si Terence sa pinakamalaking Golden Class port sa East Continent. Pagkatapos ng lahat, wala siyang kasamang aerial spirit beast, at hindi isang madaling gawain ang makarating sa gitnang isla. Bangka lang ang kaya niyang isakay. Gayunpaman, ang mga ordinaryong barko ay malinaw na hindi sapat upang maglakbay mula sa kontinente ng silangan hanggang sa gitnang isla. Tanging ang mga barkong pandigma at treasured ship lamang ang maaaring tumawid sa malawak na dagat. Gayunpaman, ang mga barkong pandigma at treasured ship na ito ay mga estratehikong mapagkukunan ng iba't ibang puwersa. Paano nila pinahihintulutan ang mga tagalabas na sumakay sa kanila? Mabuti na lang at may mga koneksyon si Terence dito, at hindi nagtagal para mahanap niya ang kanyang target. Hinahanap niya si Kapitan Oteba. 4,978. Nauna nang sinabi ni Mike na kung hindi siya lalabas sa dagat, siya ay karaniwang nakatalaga sa Golden Harbor. Hero Linford, hindi ko inasahan na sa loob lang ng ilang buwan ay magiging misteryosong Ascension Primary Stage expert ka. Talagang karapat-dapat itong batiin. Malinaw na nagulat si Mike nang makita niyang si Terence ay nasa kalagitnaan pa lang ng Nascent Soul sa huling pagkakataon na nakita niya siya. Ito ay hindi lamang isang malaking pagpapabuti para siyang lumilipad. Kung alam niya na si Nika ay umabant na mula sa Golden Core Stage hanggang sa Profound Stage sa isang gabi, malamang na ganoon din ang reaksyon niya gaya ni Robert. Malamang lalabas na ang mga mata niya sa socket nito. Hehe, bihira lang ako makapunta sa East Province. Kung hindi man lang bumuti ang lakas ko, paano ako makakabalik at makakakilala ng mga tao? Hindi mapigilan ni Terence na mapangiti. Sobra iyon. Ako, Mike, ay nasa kontinente ng silangan sa loob ng maraming taon, ngunit wala pa akong narinig na sino mang umunlad ng kasing bilis mo. Ang batang bayaning si Linford ay talagang hindi isang ordinaryong tao. Bumantong hininga si Mike at nagtanong, naghahanda na ba ang batang bayani na si Linford para pumunta sa dagat? Tama. Balak kong pumunta sa Nakajima, pero wala akong ibang koneksyon dito. Pagkatapos ng pag-iisip tungkol dito, humingi lang ako ng tulong kay Kapitan. Tumango si Terence. Ano ang ibig mong sabihin sa tulong? Nakalimutan mo na ba na ikaw ang honorary vice captain ng barkong ito? Lahat tayo ay nasa gilid. Paano mo kami matutulungan? Nagkunwari si Mike na hindi masaya. Hehe, mali ang nasabi ko. Please wag mo akong sisihin, Captain. Umiling si Terence at tumawa. Si Mike na ito ay medyo may karakter, hindi lamang siya may kakayahan, ngunit binago din niya ang kanyang saloobin tulad ng pagbabasa ng isang libro. Gayunpaman, medyo palakaibigan siya sa mga taong gusto niya, at hindi mahirap pakisamahan siya kapag nasanay ka na sa kanyang estilo. Hehe, mas ganyan. Ngumiti si Mike at tinapik ang balikat ni Terence, nagsasalita na para bang isa siya sa sarili niya, kukunin ko ang isang tao na mag-aayos, ngunit magtatagal ito upang maghanda. Kung tutuusin, ang gayong kalaking barkong pandigma ay hindi maaaring ipadala doon sa pamamagitan ng himpapawid. Napakaraming kapatid na lalaki at pababa ang kailangang kumain. Hindi makatotohanang pumunta sa Nakajima ng mag-isa para sa iyo. Sana maintindihan mo. Natural. Tumango si Terence. Ang mga mapagkukunang kailangan upang makapaglakbay sa karagatan ay isang astronomical figure. Gaano man kahalaga si Mike sa kanya, hindi niya kayang mawala ng napakaraming pera. Kailangan niyang kumita. Mabuti naman. Makatwiran nga ang batang bayaning si Linford. Magpapalagay ako ng Nakajima sign. Naniniwala ako na may darating na Chamber of Commerce sa atin. Hindi magtatagal. Natawa si Mike. Sa normal na kalagayan, ang isang sinaunang barkong pandigma na kasing laki niya ay hindi gagawa ng ganoong negosyo. Siya ay karaniwang nakikitungo sa mga malalaking shot ng mga isla ng Order ng Langit at pagkatapos ay nakikipagnegosyo sa mga puwersa. Tulad ng huling beses na dinala niya ang mga disipulo ng Umaga Pride Academy at ang tumataas na Cloud Academy, bihira siyang tumakbo para sa mga pangunahing Chambers of Commerce.
Ngunit ang sitwasyon sa oras na ito ay espesyal. Ang kanilang pangunahing layunin ay ipadala si Terence sa gitnang isla at makakuha ng dagdag na pera mula sa Chamber of Commerce bilang subsidy. Ang sinaunang barkong pandigma ay palaging isang napakasikat na bangka sa mata ng malalaking chambers of commerce dahil ito ay mas mabilis at mas ligtas kaysa sa mga normal na treasure ship. Hanggat inilabas nila ang karatula, makakaakit sila ng sapat na negosyo sa maikling panahon. Gusto ni Terence na umalis sa East Continent sa lalong madaling panahon, ngunit ang ganitong uri ng paghihintay ay hindi maiiwasan. Kailangan niyang maging matyaga at manatili sa barko. Pagkatapos ng ilang araw na pag-hover sa himpapawid, ang barkong pandigma ay napuno ng malaking halaga ng mga mapagkukunan mula sa iba't ibang chambers of commerce, at sa wakas ay tumulak na ito. Tumayo si Terence sa deck at tumingin sa abalang Golden Class port. Hindi niya maiwasang makaramdam ng emosyon. Ang paglalakbay na ito sa East Continent ay hindi nagtagal, ilang buwan lang, ngunit ang mga pinagdaanan niya ay nag-iwan ng malalim na impresyon sa kanya. Kumaibat ang talukap ni Terence habang siya ay bumubuntong hininga. Isang malakas na hangin ang umihip sa itaas ng daungan, at isang tao at isang estatwa ang lumitaw sa mga ulap. Di ba multo yun na nagbayad ng buhay niya? Anong ginagawa niya dito? Biglang nagmula sa gilid ang boses ni Mike. Noon pa man ay sanay na siyang humarap sa mga big shot mula sa buong mundo. Siya ay isang sikat na tao sa lugar ng Yellow Sea, kaya natural na makilala siya nito. Nandito sila para patayin ako. Napangiti si Terence. Talaga? Hero Linford, kailan mo na-offend ang lalaking ito? Nagulat si Mike. Nabugbog ko ang asawa at anak niya sa daan patungo sa pagiging big shot, kaya natural na galit siya sa akin to the core. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ako aalis ng East Province ng ganoon kadali. Sabi ni Terence na may mapait na ngiti. May ganon. Naalala ko na ang asawa niyang si Elena, ay isang early stage mountain opening expert. Matatalo mo pa nga siya. Nagulat na naman si Mike. This is not a good thing. Kung hindi, bakit tayo hahabulin ng lalaking ito hanggang sa makarating dito na may napakalaking aura? Umiling si Terence na may mapait na ngiti. Minamaliit niya kung gaano determinado si Fat Ailes na patayin si Yao Sentimo, nasugatan siya noong nakaraang pagkakataon, ngunit babalik siya ng napakabilis, hinahabol siya hanggang sa isang golden class na daungan. Huwag kang mag-alala. Ngayong nasa barko ko na siya, wala nang silbi kahit pumunta siya rito. Tumayo ka na lang dito at pagmasdan siya. Tingnan natin kung maglalakas loob siyang lumapit sa akin. Tumawa si Mike, walang balak na bigyan ng kahit anong mukha si Mavis. Ako. Kumurap si Terence, hindi inaasahan na magiging ganito katapat si Mike. Hehe, this isn't just for you. Speaking of which, I also have some grudges with this guy. When I went to find his wife to refine pills, this guy actually opened his mouth and wanted to meddle in my starship. Sobra na siya. This time, magpapahinga na lang ako sa spirit niya. Ngumisi si Mike. Salamat, Kapitan. Lubos akong nagpapasalamat. Ipinagpapasalamat ni Terence ang kanyang mga kamay. Kung hindi lumabas si Mike upang protektahan siya ngayon, maaaring naulit ang eksena sa dagat ng South Continent. Gayunpaman, hinabol siya sa buong mundo ng matandang sekta ng West Mountain noon, ngunit makakauwi na siya sa pagkakataong ito. Habang nag-uusap ang dalawa, napansin din ni Mavis ang anino ni Terence. Pagkatapos ng lahat, si Terence ay nakatayo sa deck sa sikat ng araw. Kung hindi niya makita si Terence sa kanyang late stage na Mountain Split Spirit Sense, kung gayon siya ay isang peke. As expected, nandito na. Tuwang-tuwa si Mavis. Matapos niyang paalisin ang kanyang kapatid na si Stephen, bumalik siya upang manirahan sina Elena at Leonard. Nasa half-dead vegetative state na silang dalawa. Maliban na lang kung makakahanap siya ng ekspertong medikal tulad ni Zhang Lijiu para iligtas sila, mahihirapan silang magising. Natural, nagngangalit si Mavis sa galit. Wala siyang pakialam sa kanyang mga sugat at hinabol si Terence hanggang sa Morning Star Academy, ngunit hindi siya nang ahas na mapunta doon ng direkta.
Maaari lamang siyang magtanong ng palihim, at nalaman na si Terence ay nagpunta sa napakataas na Cloud Academy. At pagdating niya sa paaralan, nalaman niyang nakaalis na si Terence, kaya hinabol niya ito hanggang sa Golden Class Port at natagpuan si Terence. 4,979. Gagawa na sana si Mavis, ngunit nang makita niya kung nasaan si Terence, lalo na si Mike, nagbago ang kanyang mukha. Sa mga tuntunin ng lakas, hindi niya masyadong inisip ang Mike. Gayunpaman, ang problema ay ang Mike ay hindi isang ordinaryong dalubhasa sa pagbubukas ng bundok. Siya ang kapitan ng isang barko. Kung si Terence ay nakatayo sa isang normal na treasure ship, ginawa niya ang parehong bagay na ginawa niya sa Thunderclap Plain Island. Hindi kakayanin ng mga normal na treasure ships ang kanyang full forward attack maliban kung ang defense array ay ginawa sa maximum. Ngunit ito ay isang sinaunang barkong pandigma. Hindi lamang ang defensive array ay mas malakas kaysa sa treasure ship, ngunit higit sa lahat, ang bagay na ito ay nilagyan ng napakalakas na offensibong array. Hindi sa banggitin siya, ang isang late-stage mountain split expert, kahit ang kanyang clan brother, si Stephen, isang late-stage earth split expert, ay hindi maglalakas loob na hamanin ang gayong nakakatakot na ultimate weapon na mag-isa. Bukod sa iba pang bagay, ang Starfall Array lang ay sapat na para manginig ang mga tao sa takot. Pinagmasdan ni Mavis ang pandigma na lumalayo, ngunit hindi man lang siya ng ahas na humabol. Paano kung ginamit ni Mike ang Starfall Formation para salakayin siya kapag naabot niya ang dagat? Sa oras na iyon, kahit na ang kanyang mga buto ay hindi maiiwan. Si Mike ay isang matapang na tao, at sila ay may sama ng loob sa isa't isa, kaya hindi siya gagawa ng ganoon. Naabutan na niya si Terence, pero nakatingin lang siya sa pagtakbo ni Terence na babaliw na si Mavis. Gayunpaman, kahit nagalit siya, si Mavis ay walang magawa sa sitwasyong ito. Ni hindi niya mailabas ang galit niya kay Terence at sa mga taong nakapaligid sa kanya. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang late-stage mountain split lamang, hindi isang late-stage earth split tulad ni Stephen. Kung maglakas loob siyang pumunta sa isang Morning Star o Morning Pride para pumatay ng tao, iisa lang ang kamatayan. Hindi mapigilan ni Terence ang mapangiti habang nakatingin sa nakapirmi. She was able to keep her cool kahit sa galit niya hindi siya tanga. Sayang naman tong lalaking to at hindi nahuli. Sabi ni Mike habang hinahampas ang hita niya. Gusto mo talaga siyang patayin. Sabi ni Terence, nagulat. Akala niya nagbibiro lang si Mike. Of course. Simula nang makita kitang kumokontrol sa descending star formation, pinag-aaralan ko na ang mga teknik sa lugar na ito. Pakiramdam ko, malaki ang pag-unlad ko, at kaya kong pagtawanan ang lalaking ito. Sino ang nakakaalam na tatakas talaga siya ng ganito? What a bummer. Malungkot na sabi ni Mike. Hindi ka ba natatakot na may mga epekto pagkatapos siyang patayin? Siya ay may kapatid na angkan na tinatawag na Stephen, na isang late-stage earth-splitting expert. Paalala ni Terence. Ano ang malaking bagay sa huling yugto ng paghahati ng lupa? Baka mas malala pa sa kanya ang Sea Dragon na nakasalubong natin noong nakaraan. Puno ng pang-aalipusta ang mukha ni Mike habang sinabi niya, kung ikukumpara sa mga totoong super existence sa walang katapusang dagat, wala sila. Nasa akin ang sinaunang barkong pandigma at kaya ko pang maglayag sa walang katapusang dagat. Kung maglakas loob siyang lumapit, papatayin ko siya. Si Terence ay hindi nakaimik ang taong ito ay isang mapanganib, kung tutuusin. Sa unang pagkakataon na nagkita sila, hindi man lang siya nagdalawang isip na ihagis si Terence para pakainin ang mga hayop sa dagat, hindi man lang pinakialaman ang buong kanlurang bahagi ng isla. Ito ang epitome ng kung ano ang ginawa niya isang tao na maaaring tumawid sa karagatan ay hindi isang simpleng tao. Mula sa kontinente ng silangan hanggang sa gitnang isla, bagamat mas malapit ang ruta ng dagat kaysa sa West Island, mapanganib pa rin itong paglalakbay. Gayunpaman, dahil ang sinaunang barkong pandigma ay isang tunay na sandata, ang tinatawag na panganib ay hindi dapat banggitin. Hindi lamang ang napakalaking bagay na ito ay maaaring makalaban sa mga natural na sakuna, ngunit maaari rin itong humadlang sa makapangyarihang mga hayop sa dagat.
Maliban na lang kung nangyari ang isang bagay tulad ng huling pagkakataon, ang sinaunang barkong pandigma ay halos hindi magagapi sa malawak na dagat. Gaano karaming mga Sea Dragon ang mayroon sa mundo? Gaano kataas ang tsansa na makatagpo sila? Si Mike ay nasa dagat sa loob ng 300 taon at minsan lamang niya nakita ang tinatawag na Diyos ng dagat. Ang posibilidad na manalo siya sa lottery sa secular na mundo ay mas mababa kaysa sa manalo sa lottery. Kung tungkol sa pagiging target ng isang Sea Dragon 2 beses sa isang hilera, ang ganoong sitwasyon ay hindi umiral. Walang nangyari sa daan. Nang dumaong ang malaki at kamanghamanghang sinaunang barkong pandigma sa Middle Island, nagkaroon ng kaguluhan sa pantalan. Hindi tulad ng treasure ship, ang sinaunang battleship ay isang ultimate weapon na umiral lamang sa East Continent. Maliban kung bumisita ang diplomatikong misyon ng kontinente ng silangan, kadalasan ay hindi ito makikita sa isang lugar tulad ng Middle Island. Captain, maraming salamat sa tulong mo. Sabi ni Terence habang nakatayo sa deck. Ano bang sinasabi mo? Sabi ko na nga ba magkampihan tayo? What's the point of thanking me? Malungkot na tumingin si Mike kay Terence, nga pala, hanggang kailan ka mananatili sa nakagama sa pagkakataong ito? Gusto mo bang hintayin kita? Wala naman akong importanteng gagawin sa malapit na hinaharap para makapaglakbay ako sa North Island. Hindi na kailangan. Mananatili ako sa Nakajima saglit. Hindi ito tulad ng malayong kontinente ng silangan. Napakakumbenyenteng maglakbay mula Nakajima hanggang North Island. Captain, hindi mo na ako kailangang hintayin. Nakangiting sabi ni Terence. Marami siyang paraan upang makabalik sa North Island mula sa gitnang isla, mula sa Tereus Path o sa Hong Chamber of Commerce. Ang East Continente ay iba, ito ay isang napakahirap na gawain upang pumunta mula sa East Continente sa anumang iba pang Sky-class island. Kung walang sapat na koneksyon, ang mga ordinaryong tao ay maaari lamang tumingin dito at bumantong hininga. Mapalad si Terence na nakilala niya si Mike sa pagkakataong ito, kung hindi, kailangan niyang dumaan sa maraming problema. Well, since you've said so, I will not try to please you. I'll get someone to hang the East Province sign and return to the East Province in 2 days, para hindi mapalagay ang mga pinunong Nakajima na iyon at isipin na may masama akong intensyon kay Nakajima. Natawa si Mike. Hindi napigilan ni Terence na ngumiti o hindi nagbibiro si Chanba. Karaniwan, ang hitsura ng isang tunay na sandata tulad ng isang sinaunang barkong pandigma ay iuulat ng maaga sa mga nakatataas, upang maiwasan ang hindi kinakailangang tensyon at tunggalian. Gayunpaman, ito ay isang kusang pagpupulong, at hindi ito isang opisyal na pagpupulong tulad ng pagdadala ng envoy group, kaya natural na hindi nagbigay ng anumang paunang abiso si Mike. Sa ilalim ng ganoong mga kalagayan, sapat na ito upang ligtas silang makadaong. Kung magtatagal pa sila, maaaring hindi makatulog at makakain ng tahimik ang mga nakatataas ng Nakajima Taisha Pavilion. Bagamat hindi kayang sirain ng isang sinaunang barkong pandigma ang buong Middle Island, kung bigla itong maglunsad ng pag-atake, ang sigla ng gitnang isla ay lubhang masisira. Ang pinakamasakit na punto ay walang sino man sa gitnang isla ang makakalaban sa napakagandang sandata sa ibabaw, maliban kung naalarma ang mga lumang halimaw ng may-ari ng isla na pavilion na nagtatago sa pag-iisa. Captain, maghihiwalay na tayo ng landas dito. See you again. Kinulong ni Terence ang kanyang mga kamay. Tingnan ka ulit. Kung kailangan mo ng anumang bagay sa hinaharap, tandaan na hanapin ako. Don't forget that you're my honorary vice captain. Tumawa si Mike habang tinatapik ang balikat ni Terence. Ang kanilang relasyon ay naging mas malapit pagkatapos ng paglalakbay, at habang hindi pa ito sapat upang itali si Terence sa kanyang barko, malayo pa ang mararating. 4,980. Okay, hindi ako magiging magalang sa iyo, Captain. Nakangiting tumango si Terence, at personal siyang pinaalis ni Mike. Hindi mapigilan ni Terence na maging emosyonal habang nakatingin sa pantalan. Sa huling pagpunta niya sa isla, hindi na siya gaanong nakita gaya ngayon. Naisip niya na ang isla ay ang lugar ng supremacy, ang sentro ng 5 Sky-class na isla.
Gayunpaman, ngayon ay tila bagaman ang gitnang isla ang sentro, ito lamang ang sentro sa mga tuntunin ng geographical na lokasyon. Ang lakas at katayuan nito ay hindi mas mataas kaysa sa hilaga at kanlurang mga isla. Kung ikukumpara sa mahiwagang East Continent at South Continent kung saan nakatira ang Spirit Beast Clan, mas malala pa rin ang Middle Island. Sa madaling salita, ang gitnang isla ay ginamit lamang bilang punong tanggapan ng maraming chambers of commerce dahil sa mahusay na locus yung geographical nito, hindi dahil sa kung gaano ito kalakas. Tanging ang kontinente ng silangan, na puno ng mga masters, ang maaaring tunay na kumakatawan sa tuktok ng Sky-class island. Ngunit muli, kahit na ang gitnang isla ay hindi kasing lakas ng kontinente sa silangan, ito pa rin ang punong tanggapan ng mga pangunahing chambers of commerce. Ito rin ang sentro ng transportasyon na nag-uugnay sa apat na Sky-class na isla sa Hilaga, Timog, Silangan, at Kanluran. Sa mga tuntunin ng kaunlaran, ito ay hindi mas mababa sa mga pangunahing lungsod ng mga akademya sa kontinente ng silangan, at maaaring maging mas mahusay. Habang naglalakad sa distrito ng negosyo ng Nakajima, nakarating si Terence sa Market Street ng hindi namamalayan. Namiss niya sina Tianji at Milky, at natural na ang Heavenly Pill Pavilion ang una niyang pinuntahan. Bilang may-ari ng Heavenly Elixir Pavilion, medyo nakonsensya si Terence. Mahigit 2 taon na ang nakalipas mula noong huling beses siyang umalis, at hindi pa siya nakakabalik kahit isang beses sa napakatagal na panahon. Talagang doraf siya sa role niya bilang may-ari. Kung ang kabilang partido ay hindi sina Teresa at Milky, ang buong makalangit na Elixir Pavilion ay maaaring matagal nang nagpalit ng mga may-ari. Bilang hands-off manager, nakahinga si Terence, ngunit sina Teresa at Milky ang nagdurusa. Bagamat mayroon silang Terius at ang iba pang nagbabantay sa kanila, babae pa rin sila. Hindi naging madali para sa kanila na magtatag ng isang foothold sa gitnang isla, at panapanahong nawawala si Terence, na naging dahilan upang hindi na makasabay ang supply ng mga table tasks. Na-pressure silang dalawa. Si Teresa at Milky ang pangunahing dahilan kung bakit ang Heavenly Pill Pavilion ay nakatagal hanggang ngayon. Walang gaanong nagawa si Terence para sa kanila kung ihahambing, at kung hindi siya nakonsensya, kung gayon siya ay masyadong walang puso at irresponsible. Sa kabutihang palad, nakabalik na sila sa gitnang isla, at makakabawi si Terence. Sa katunayan, hanggat siya ay nagpakita, ito ay isang malaking sorpresa para sa mga batang babae. Ngunit bago pa makalapit si Terence, nakita niya ang pasukan ng makalangit na Elixir Pavilion na puno ng aktibidad mula sa malayo, isang malaking grupo ng mga tao ang nakapaligid dito. Si Terence ay natigilan ang makalangit na Elixir Pavilion ay napakasikip pa rin pagkatapos ng mahabang panahon. Noong unang binuksan ang Heavenly Elixir Pavilion, mayroon silang lahat ng uri ng pinakamataas na kalidad na elixir bilang pangwakas, kaya napakaganda ng kanilang negosyo, tulad ng nakikita nila ngayon. Gayunpaman, kahit na noon, hindi ito nagtagal. Pagkalipas ng ilang araw, ang negosyo ay hindi kasing ganda ng dati. Maaaring si Teresa at Nika ay gumawa ng magandang trabaho sa kanilang pamamahala, at pagkatapos ng 2 taon ng pagsusumikap, ganap na nilang naitatag ang reputasyon ng makalangit na Elixir Pavilion. Pero hindi naman dapat masyadong pasabog yun, diba? Hindi maiwasan ni Terence na maging kakaiba ito. Makakagawa din si Teresa ng mga elixir, ngunit maaari lang silang magbigay ng mga elixir na nasa kalagitnaan hanggang mataas na kalidad. Kinailangan niyang magbigay ng mataas na kalidad. Ngunit kahit na siya ay regular na naghahatid ng mga table tasks sa Skypill Pavilion, kailangan niyang bumiyahe ng maraming beses at hindi magagarantiyahan ang anuman. Sa normal na mga pangyayari, magbebenta lamang siya sa limitadong dami. Sapat na para mapanatili ni na Teresa at Milky ang kanilang kasikatan, ngunit imposible para sa kanila na mabenta ng husto. Kung tutusin, kung napakaraming tao ang makakabili nito, ang mga tabletang regular na ipinadala ni Terence ay hindi tatagal ng ilang araw. Hindi katalinuhan na magkaroon ng panandaliang supply, ngunit ang pangmatagalang panestos ay ang paraan upang pumunta. Kapag naputol na ang supply ng Supreme Grade Pills, ang mga pagkalugi ay hindi na maaaring mapuna ng mainit na benta sa nakalipas na 2 araw.
Sa oras na iyon, maaapektuhan ang reputasyon at reputasyon ng buong Heavenly Pill Pavilion. Dapat may nangyayari dito. Pinigilan ni Terence ang kanyang kuryosidad at tahimik na pumunta. Gaya ng inaasahan, ang eksenang ito ay hindi dahil sa umuusbong na negosyo ng Sky Elixir Pavilion, ngunit dahil sa ilang kasuklam-suklam na tao. Huwag palampasin ang pagkakataong ito. Ang aming tanyag na sekta ng medisina ay nag-imbite ng isang advanced na alchemist mula sa kontinente ng silangan upang mamuno. Maaari niyang pinuhin ang isang tableta sa ika-6 na baitang sa lugar. Kung interesado ka, mangyaring pumunta at tingnan. Kung huli ka, hindi ka makakapila. Isang pamilyar na mukha ang nagmamay-ari ng boses na ito. Ito ang assistant manager ng sikat na sekta ng medisina, si Marzan Doyle. Kumunat ang noo ni Terence sa nakita. Naalala niya na si Marzan ay dumating upang magdulot ng gulo noong unang bumukas ang Heavenly Pill Pavilion, ngunit naroon si Terius sa oras na iyon at madaling inalagaan siya. Hindi niya inaasahan na lalabas na naman ang clown na ito ngayon. Hindi ba siya natakot sa galit ni Terius? Kahit gaano siya ka-curious, hindi nagpakilala si Terence. Sa kanyang kasalukuyang antas ng karanasan, natural na hindi siya magiging interesado sa isang maliit na pritong tulad nito. Gayunpaman, ito ay nauugnay sa reputasyon ng makalangit na Elixir Pavilion, at hindi pa siya handang kumilos ng padalos-dalos bago siya umabot sa ilalim ng mga bagay. Sikat na sekta ng medisina. Hindi ba ito ang makalangit na Elixir Pavilion? Mahinang tanong ng isang bagong miyembro ng karamihan. Saan ka galing, kuya? Mortal enemies ang sikat na medicine sect at ang Heavenly Pill Pavilion, hindi mo ba alam ang tungkol dito? Ang isang abala sa gilid ay pumulupot sa kanyang mga labi at sinabi. Tama, dahil sa hype ng Supreme Grade Pills, ang Heavenly Pill Pavilion ay nagnakaw ng hindi mabilang na negosyo mula sa sikat na sekta ng medisina sa nakalipas na 2 taon. Ngayon, ang vice shopkeeper ng sikat na sekta ng medisina na si Dao ay malinaw na sinusubukang nakawin ang lahat ng mga customer. Sok! Kaya pa niyang pinuhin ang isang 6th realm pill on the spot. Maalamat na 7th realm alchemist kung tutuusin, ang isang ordinaryong 6th realm alchemist ay hindi maglalakas loob na gawin ito. May ibang nagpaliwanag. Talagang matatalo ang Heavenly Elixir Pavilion sa pagkakataong ito. Bagamat mayroon silang lahat ng uri ng Supreme Grade Pills, hindi mataas ang kanilang mga grado. Sa karamihan, ang mga ito ay 5th Grade Pills lamang. Kahit na ang 6th Grade Pills ay hindi Supreme Grade Pills, mas mahusay pa rin ito kaysa sa kanila. At saka, pagkatapos maabot ang isang tiyak na antas, ang lahat ay kailangang isaalang-alang ang kalidad ng Tier 4 na iyon. Ang mga pildores ay walang silbi. Napabuntong hininga ang lahat. Sa huli, ito pa rin ay dahil wala silang sapat na mapagkukunan. Ang makalangit na Elixir Pavilion ay naitatag lamang sa loob ng 2 taon, habang ang sikat na sekta ng medisina ay nasa daan-daang taon na. Madali silang mag-imbite ng isang mataas na antas ng alchemist mula sa kontinente ng silangan upang mamuno. Ano ang mayroon ng makalangit na Elixir Pavilion? May panghahamak na sabi. Ang mga tao sa kanilang paligid ay nagbubulungan, habang si Marzan, na napapalibutan, ay nagsasalita pa rin. Walang ganoong tindahan pagkatapos ng nayon na ito. Sinabi ng alchemist mula sa East Continent ng aming sikat na sekta ng medisina na hanggat mayroon kang pangangailangan, maaari niyang tanggapin ang lahat ng uri ng mga table tasks sa ika-6 na baitang, kahit na mga pildores sa ika-7 baitang. Kahit gaano pa kaganda ang tingin mo rito kay Pavili, kahit gaano pa kaganda ang tingin mo rito. Pang-4 at ika-5 baitang na table task sa limitadong dami. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.